chapter 4, mali. Yan, basahin natin from verse 24 to 31. Unahan ko po. Verse 24 to 31. Luke 4:24, and he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of the truth, many of those were hearing in Israel the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, with great famine throughout all the land. But unto none of them was Elias sent, save unto Zarephath, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. Many of the first were Israel in the time of the prophet and there was saving Naaman. And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, And rose up and cast him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. but he passing through the midst of them, went his way. Verse 21, so ito tayo. And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, muli, salamat po sa panambahan po sa araw na ito. Mula kayo ng umaga hanggang sa hapon na ito, Lord God. Salamat po sa inyong mensahe, sa inyong banal na salita na aming napakinggan mula kayo ng umaga. Salamat po, nawa, kung paano po kami hinamon, Lord. Nawa po, muli, sa hapon ito, dalangin din po namin, Lord, na kandin po naman ay mahamon din po. Lord, dalangin po namin na sana po, nangusap po kayo sa amin, bawat isa. Nawa, Lord, ikaw po ang magpapaunawa po, magbukas ng aming puso, Lord God, upang unawaan at maintindihan namin ang hiwaga ng iyong salita. Batid namin yung salita, hindi po ito mauunawaan, liban po kung siya po ay pangunahan po ng inyong banal na Espiritu. Kaya Lord, nawa po, labi niyo po na sa dalawa o tatlo katawang nagkatipon sa iyong pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. So Lord, we're claiming your presence. Sana po, ikaw po ito at mangunguna po sa amin. Lord, ikaw po din po ang nawa, empower niyo po ako. Ikaw ang aming may taas. Pagtago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Maraming salamat. Bigyan po kami lahat ng pusong mapagpasakop upang ang pusong ito ay handang paglagagan po ninyong salita, Lord God. Maraming salamat muli. Patawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin. In Jesus' almighty name we pray. Amen. Ito po, pinapagpatuloy po na ating pag-aaral mula kayo ng umaga, mga kapatid. Kayo ng umaga, binanggit po natin kung saan pinanggatan po natin itong walang propeta sa sariling bayan. Sabi natin kayo ng umaga na kung saan alam natin na ang realidad talaga kapag masyadong pamilyar, nawawala ang pagpapahalaga. Totoo man po talaga yan. Umalala po natin ang Panginoong Jesucristo after po ng kanyang kasi po dito sa Luke chapter 4, kung tignan po natin ang konteksto nito, ito po yung pinaka first preaching ministry po ng ating Panginoong Jesucristo. After po nung siya ay binaptize, di ba? After nung siya ay binaptize at dinala po siya ng angel po sa ilang to para i-test po yung kanyang kaligtasan, baga, na parabagang sa picture po ng panahon po natin ngayon, mga kapatid. Kaya napakasakit po kung tayo po ay nare-reject. Diba? Lalo na po sa tanong po natin kanina, bakit? Kung sino pa yung mga taong mas malapit sa atin, sino pa yung taong unang nakakaunawa at nakaintindi sa atin, sino pa yung taong dapat unang malapitan natin para hinga natin ng tulong, sino pa yung unang tumatanggi. Amen? Hindi madali ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Marahil, sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, bago po siya tumayo, bago siya nangaral sa synagogue, bago siya nagbasa, saan ba siya nanggagaling? After na kanyang baptism, dinala siya ng angel sa ilang. Ipinapagkitaan po roon na bilang katulad ng mga pastor natin. Diba? Habang naghahanda sila ng kanilang pangangaral sa pulpito, marahil dumaan sila sa napakatinding
pagsisikap bilang preparation ng kanilang mensahe. Tapos after all, i-reject mo lang. Napakasakit. Ating Panginoong Jesucristo, nung after ng kanyang kaligtasan, sabihin natin gano'n sa panahon natin ngayon na once nga binabaptize ka, although it is identification that we are part of God's people, na kung saan nandoon po yung ating obligasyon na maging bahagi po tayo sa pangaral ng salita niya. And then, after that, dadaan ka sa mga trials. Kung paano ang Panginoong Jesucristo, after niyang binaptize, dinala siya sa ilang para i-test siya. Ganun din naman tayo mga pastor, bago tayo tumayo sa pulpito, nakaranas tayo ng matinding trials para hindi lang matuloy yung ating mga pangangaral. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa ilang? Marahil, diba sinasabi doon, fasting and prayer. Di ba? Fasting and prayer, magkakasama yan. Marahil ang mga pastor, habang sila nagre-ready ng kanilang mensahe, nandoon na yung, sabihin natin, fasting na rin. Minsan, nalilipasan tayo ng oras, nakalimutan ang pagkain para lang mabuo yung mensahe. Di ba? Parang ganon. Tapos nandoon na yung katakot-takot na prayer. Kasi nga, fasting and prayer. Ilang araw ba nag-prepare ang ating Panginoong Jesucristo? 40 days and 40 nights. Samantalang na tayong mga pastor lang, linggo lang, di ba? Tapos bago siya humarap sa pulpito, marahil sa synagogue, di ba? Kung saan ang lugar ng kanyang pinanganakan, ano ang naging resulta? Ano yung bumungad sa kanya? Di ba? Instead of curiosity, dahil nga familiar siya, kaya sabi natin sa unang punto natin, the problem of familiarity. Sabi ko nga, the familiarity is the door, is the open door for to have curiosity. Pero anong nangyari? Hindi curiosity ang nangyari sa kanya, ang bumungad sa kanya, kundi konklusyon. Di ba ang sabi doon, di ba anak man niya ni Jose? Parang sa ating panahon, di naman ngayon, kung tayo ay nangangaral, di ba, sino ka ba? Kilala kita eh. Parang gano'n yan eh. Magkasama lang tayo dati, sa inuman. Walang ipinagkakaiba doon. Kaya malinaw mga kapatid na hindi madali ang mga ngaral. Kaya nga, sabi natin na porkit, hindi ibig sabihin na porkit sinabi ni Kristo na walang propeta sa sariling bayan, hindi natin gawin na abutin ang ating mga mahal sa buhay. Patuloy pa rin natin silang lapitan, pangaralan. Kasi nga, ang ating Panginoong Kristo nung nireject siya, marahil napakasakit at napakabigat din sa kanya yon. Tayo masaktan din naman tayo eh, totoo lang. Lalo na nga, ibang tao nga, pag nireject tayo, nasasaktan tayo, how much more ang ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, mga katrabaho, dapat saan man tayo naroon, tuloy pa rin tayo sa ating mga pangangaral. Amen? Kaya mga kapatid, sinabi natin doon, sa unang punto natin, binanggit natin, the problem of familiarity. Mayroon po doon, sapagkat sinabi, no prophet is accepted in his own country. Kaya nga, pamagat natin dito, walang propeta sa sariling bayan. Pero, sinabi natin doon, na ang familiarity, hindi siya masama. Kasi iyan nga naman talaga ang layunin ng Diyos, na magkaroon tayo ng pamilyar sa kanyang salita. Diba? Marahil, sa Biblia na, maraming mangta natin doon, mga panyaya ng Diyos, na lumapit tayo sa Kanya. Meaning kasi, familiarity is good. At sabi ko nga po doon, naging bad lang ito, naging masama lang ito, when it goes beyond. Di ba? Kapag lumampas na doon sa limitation ng kanilang pagkakilala sa atin, pagkakilala ng mga kakilala natin, mga kapitbahay natin, mga kaanak natin, pag lumampas na doon, yung pagkakilala sa atin, doon nagsimula ang problema. Kasi familiarity becomes over familiarity. Yun yung number one natin. Familiarity becomes over familiarity. Yan yung ibig sabihin. Bali yung familiarity na dapat siya nagbubukas ng curiosity sa isang tao. Diba? Pag nakita mo may bagong dating, matutuwa ka. Sino natuwa? Kasi matuwa ka dahil matagal mo ng panahon hindi mo nakita siya. Diba? Maging curious ka. Marahil masaya ka, excited ka, nakilalanin siya. Di ba ikaw yung si ganito, ganon? Magkasama tayo dati, di ba? Pero, bakit? Sa pagkakataon na sa panahon na tayo ay may dalang mensahe,
Partikular na po kung ito'y patungkol sa Panginoon, sa kabanalan, doon nagsisimula yung kanilang rejection at doon nagsimula yung problema. Kaya nga sabi natin sa verse 15, di ba? Nandoon yung admiration nila. Natutuwa sila nung nagbasa ang Panginoong Jesucristo, tumayo sa pulpito marahil. Pero kalaunan nagalit. Sabi natin doon, because of familiarity. At naging problema lang siya, familiarity becomes over familiarity. Pag over familiarity na, doon na nagiging problema. Malinaw. Kaya dito mga kapatid, binanggit natin doon the problem of familiarity. Number 2 points na tayo. Number 2, the reason behind the rejection. Ang dahilan o rason sa likod ng pag-reject, mga kapatid. Dito natin makikita mga kapatid, nakita na natin yung issue with Jesus in his hometown. It's not familiarity, it's over familiarity. Why? Kasi kapag familiar mo lang, dapat mas attentive ka, di ba? Kung familiar mo lang, nandun yung attentive ka eh. Ano pa? Marahil curious ka. At dapat mas bukas ka, di ba? Open ang puso mo. Because familiarity opens the door of curiosity nga, sabi ko. Pero sa Nazaret, hindi ganyan ang naranasan ng ating Panginoon. Bumungad sa Kanya, hindi ang curiosity, but conclusion. Yan nga sa Matthew chapter 13, verse 55 to 56. Malinaw po ang pagkasabi dyan. Ang sabi doon, is not this the carpenter's son? Di ba? Is not his mother called Mary? Ang linaw po doon mga kapatid. And his brethren James and Jose and Simon and Judas and his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? Mga kapatid, sa mga ganyang kaganapan mga kapatid, makita natin doon yung kanilang pagtataka kung bakit saan kumuha ng karunungan ang taong ito. Amen? Kaya nga hindi nila matatanggap na ang piniling Mesiyas ng Diyos ay nanggagaling sa bayan nila. Kaya din tayo sa buhay natin. Kapag umuwi tayo sa ating mga probinsya, napakahirap mangaral, napakahirap abutin ang ating mga mahal sa buhay. Marahil tinitingnan ka agad yung background mo at hindi na nakita yung biyayang hatid natin. Amen? Hindi na nakita yung liwanag na mayroon tayo. Hindi na nakita yung, yung buhay na binago na pala tayo ng Diyos. Pero ulitin ko, hindi ibig sabihin na hihinto tayo sa pangaral sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy pa rin natin silang abutin. Amen? Ngayon mga kapatid, sabi ko, the reason behind the rejection. At ano ang nagiging madalas na sanhi? Bakit ang over-familiarity ay nagre-resulta sa contempt? Kung bakit daw ang over-familiarity nagre-resulta sa paghamak? Letter A, sub-point natin. Because of pride. Amen? Naging palalo yung pride. Diba? Kapag kilala mo na talaga, mataas tingin sa sarili. It is an inner condition of the heart, sabi dito, that refuses to submit, kumbaga mga kapatid. Hindi nila matanggap nga. Ayaw nila magpasakop. Kasi nga, alam mo na ang pride. Di ba? Marahil kung pride, pag nakapagsalita lang yung pride eh, bakit di na lang ako? Di ba? Marahil nakita nila yung pagbabago natin, kaya lang, naging close ang kanilang puso. Kasi nga over familiarity. Hindi nila kayang tanggapin na ang Mesiyas ay nagmula sa kanilang baryo because of pride. Kaya malinaw dito na sabi dito sa verse 16a, and he came to Nazareth when he had been brought up. Malinaw. Ibig sabihin, pamilya talaga nila
Doon siya lumaki, doon siya tumanda. Na marahil, nung young people pa siguro ng ating Panginoon Jesucristo, aktibo na siya sa mga gawain. Maliban lang siguro sa preaching. Kasi nga, first preaching ministry po niya ito. Yan dito, pride is the root cause. Is the root cause why over familiarity content. Ito po yung cause talaga. Yun yung root cause talaga kung bakit nauwi sa paghamak kapag over familiarity mo na ang isang tao. Yeah, verse 21. Sahin natin mga kapatid. Sabi nito sa verse 21, at siya ay napasimulang magsabi sa kanila ngayon, naganap ang kasulatan ito sa inyong mga pakinig. Bagay na hindi kayang tanggapin ng mga tao, ng kanyang mga kababayan. Yung revelation is there. Nandyan na pang mga kapatid, yung revelation na siya ang Messiah. Pero bakit? Ang truth, kapag na-reveal na sa harapan natin, naghahanap pa talaga tayo ng bagay na hindi natin mapasubalian lang. Just because of pride. Ganyan ang tao. Kapag umiiral na sa kanya ang pride, mahirap nang makapasok ang katotohanan sa kanyang puso. Ano ang response nila? Ano ang response ng pride? Binawasan ang ating Panginoong Jesucristo. Verse 22. At siya pinatutuhanan ng lahat na nagtataka sa mga salita ng biyaya na lumabas sa kanyang bibig. Diba? Hindi nila matatanggap. Malinaw po dyan. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Ang pride kasi mga kapatid, kapag nagsasara ang puso, kahit nakatayo na sa harapan nila ang katotohanan, kaya ang sabi sa atin ng verse 24, at sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propitang kinalugdan sa kaniyang tinubuang lupa. Ito ang masakit na katotohanan mga kapatid. Sabihin marahil kung ulitin ko, kapag nagsalita lang yung pride, di ba? Marahil sabihin niya sa sarili niya, kasama lang namin siya noon. Anak lang siya ng karpintero eh. Yan po yung masakit na katotohanan. Ang spiritual truth po dito mga kapatid, hindi sila nagbago ng isip because of evidence. Kaya sabi ko sa inyo na the great hindrance o the great obstacle to have faith ay hindi na nababatay sa ebidensya. Kung hindi sa pamilyar, pagiging pamilyar. Kasi nandiyan na ang ebidensya, binago ka na, lumayo ka na sa mga dating bisyo, nagpalit ka na ng mga kaibigan, pero hindi pa rin yun nila, hindi pa rin sapat sa kanila para tanggapin yung katotohanan na yan. Yan ang kalungkot na katotohanan. They changed their attitude dahil, bakit? Anong dahilan? Dahil natamaan ang kanilang pride. Yan, verse 28, basahin natin. Ano sabi dyan? At nangapuspos ng galit ang lahat ang nagnangasa na lahat ng nangasa sinaguga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. Napuspos sila ng galit. Kaya sa buhay natin mga kapatid, sabi ko kayo ng umaga, sa ating pangangaral, marahil makaranas tayo o maka-encounter tayo ng mga taong puspos ng galit. Sabihin na natin ganon. Tandaan po natin yung sinabi ni Apostle Paul, preach the word in season and out of season. Ulitin ko. Ang sabi po doon, preach the word, malinaw. Hindi po sinabi doon, preach the culture of people, preach the philosophy of the people. Hindi sinabi doon, preach the personal opinion of the people. Hindi. Malinaw po, preach the word. Nang ibig sabihin, hindi tayo magpalit ng doktrina kapag naharap tayo sa persecution o panganib. Di ba? Walang doktor, mga kapatid, na nagpalit o nagbago ng diagnosis sa kanyang pasyente.
para lang hindi marinig yung totoong karamdaman. Bagkus, masakit man ang katotohanan, kailangan pa rin niyang sabihin. Nang sa gayon, magkaroon ng lubos na lunas ang kanyang sakit. Ganyan din ang mga propeta, ganyan din ang mga pastor, ganyan din ang mga ngaral. Hindi yung dahil nakaranas tayo ng persecution, may taong galit sa atin, bawiin mo lang sinasabi mo, Brad, hindi pala Diyos si Kristo. Hindi po ganon. Magpatuloy pa rin tayo kung ano yung doktrina natin. Yan po yung spiritual truth, mga kapatid. Hindi sila nagbago ng isip because of evidence. They changed their attitude dahil natamaan ang kanilang pride. Ano pa? Bukod sa because of pride, mga kapatid, na siya nga sanhi, bakit ang over familiarity ay nauwi sa content. Ano pa? Sabi rin sa letter A, dahil sa pride. Letter B, because of envy. Ano envy? Inggit. Envy of his wisdom and authority. Hindi lamang pride ang naroon, mga kapatid, may inggit din. Nakita nila, mga kapatid, yung wisdom. Kasi kung sabihin natin kanina, ang ating Panginoon Isus bago siya naparoon sa kanyang bayan, marahil napakinggan na nila siya. Kasi gumawa na siya ng iba't ibang himala, di ba? Doon sa first miracle niya sa Cana, doon umabot sa kanila ang balitang iyan. Kaya kasabi ko doon sa isang punto natin kanina, dahil sa familiarity, anong nangyari? Kills expectation. Diba? Kasi nga, ang expectation nila, nung ang Panginoon dumating sa kanilang bayan, marahil iniisip nila kaagad na may dala itong himala o pagpapala, katulad ng ginawa niya sa ibang bayan. Pero dahil nga po sa unbelief, hindi po maaaring gumawa ang Diyos ng himala o biyaya sa ating buhay kung tayo po ay mayroong unbelief. Ipinapakita po roon na kapag tayo ay may unbelief, of course, the blessing of God is turned to other. Kaya nga inilarawan ng Panginoong Kristo yung tungkol kay Elijah at Elisha, di ba? Kung saan sa panahon ni Elijah, ulitin ko lang, mayroong maraming bao sa panahon niya, balo, tapos tagutom. Pero ang biyaya ng Diyos, hindi po doon gumagana sa Israel, kundi si Elijah ginamit ng Diyos sa ibang lugar para pagalingin ang mga tao roon. Ganon din si Elisha. Maraming may karamdaman doon na kitong. Pero hindi siya nagpapagaling sa lugar nila. Kasi nga, unbelief ang mga tao doon. Kaya anong ginawa ng Panginoong Kristo nung siya ay na-reject? Hindi po siya tumigil doon, mga kapatid. Mamaya madaanan natin yan. Kaya sabi dito, they saw his wisdom, they heard his power. Ngunit hindi nila matanggap na siya ay mas higit sa kanila. Yan po yung because of envy. Kaya sabi sa 32, verse 32, at nagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. Dito natin makita, mga kapatid, na sila ay nagtataka sa kanyang doktrina, mga kapatid. Kaya kung pansinin natin yung talata natin kanina, saan kumuha ng karunungan ng tao ito? Di ba? Kapag may karunungan tayong about God, mga kapatid, ay iba po yun eh. Ipinapakita dito na ang salita ng Diyos ay higit sa lahat. Although lahat ng tao nag-aasam din naman na makapakinig. Pero dahil nga po sa unbelief, yan po yung nagiging adlang. At lalo na kapag umiiral sa atin ang pride, dahil envy, ay wala nga pong mangyayari.
Dito mga kapatid, makita natin. Kumbaga, na-open sila sa kaniyang authority. Tinamaan sila sa katotohanan. Imbes na magsisi sila, ano ginawa nila? Nagalit. Dapat magsisi. Kaya nga sabi sa verse 28 hanggang 29, anong sabi dito? At nangapuspos ng galit ang lahat ng nanga sa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila ay nagsitindig at pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y may bulid nila ng patiwarik. Pakahirap yung naranasan ng ating Panginoong Kristo. Marahil kung sa panahon siguro natin, tayo yan. Siguro, malaon ang nagpalit tayo ng doktrina. Bawiin natin ang mga sinasabi. Kaya ang ating Panginoong Kristo, perfect example siya mga kapatid. Kung paano tayo mamuhay, bilang tunay na mananampalataya, ipagpatuloy natin ang gawain natin. Sabi nito mga kapatid, he who hates the truth will always be hurt by the truth. Totoo naman talaga yan eh. Pag nasaktan ka sa katotohanan mga kapatid, anong mangyayari? Iiral sa'yo yung inggit. Iiral sa'yo yung pride. Kaya nila tinanggihan. Di doon na, kumbaga mga kapatid, hindi nila naiisip na nung tinanggihan nila ang ating Panginoong Jesucristo, baging tayo din naman. Nung tinanggihan tayo nila, hindi nila alam na ang Diyos ang unang tinanggihan nila. Amen? Amen. Yan dapat ang makikita nila mga kapatid. Kaya nireject nila ang Panginoong Jesucristo. Ano ang result? Ang dating paghanga ay naging pag-reject. At ang dating pamilyar ay nagiging buot, mga kapatid. Number 3 points. Anong sabi sa number 1 natin? Sabi nito, the problem of familiarity. Number 2, the reason behind the rejection. Number 3, the response of rejected true prophet. Mga kapatid, kung tayo totoong propeta, mga kapatid, hindi tayo magpa-epekto. Amen. Amen? Dapat makita natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin natin ang verse 29 to 31. At sila nagsitindig at pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya maibulid nila ng patiwarik. Datapwat pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ng kanyang lakad at siya ay bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilee at sila ay tinuruan niya sa araw ng Sabat. Mga kapatid, malinaw the response of rejected true prophet. Kaya kung totoo tayong propeta mga kapatid, kasi although sa panahon natin wala namang propeta kasi buon na yung Biblia, pero mga kapatid, we are anointed by God. Bakit natin ipagpatuloy? Sabi sa 18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Mga kapatid, marahil, hindi natin masabing anointed, sabihin na natin, we are chosen by God. Di ba? Pinili tayo ng Diyos para gamitin sa kanyang ubasan. Sabi dito mga kapatid, a true prophet doesn't measure his ministry by people's approval. Yan ang ibig kong sabihin, kundi sa katapatan ng katotohanan ng Diyos. Ang isang propeta hindi nag-a-after ng approval o paghanga. Na okay ka di ba?
Ibig sabihin, kung ano lang ang katotohanan ng salita ng Diyos, yan po yung pinangahawakan niya. Hindi po tayo dapat na tumingin. Doon ako sa lugar na yun kasi tanggap nila ako doon. Mabait sila doon sa akin, nagikinig sila. Mga kapatid, wala po tayo pipiliing lugar sa ating mga pangangaral. Kaya nga sabi dito, does not measure his ministry by people's approval. Ang ibig sabihin, kahit saan, ipangaral natin ang salita ng Diyos na wala tayong pinipiling lugar. In season, di ba? Pagka in season, sabihin natin, pabor sa akin dito kasi nga, ito mga ano to, sabihin natin, yung mga taong malayo na talaga sa urban, di ba? Sa lugar, sabihin natin, taga-bundok, nakikinig sa atin to. Di ba? Dapat kahit saan tayo, nandoon yung pagnanais natin na may bahagi talaga ang salita ng Diyos. Yan yung in season. Pag out of season tayo mga kapatid, kumbaga, yung pagtingin mo doon sa lugar na yun maaaring sabihin natin, doon na lang ako magmi-mission. Kasi nakita ko doon, medyo may pakinabang. Mga kapatid, wala akong propeta na nag-a-appear sa pakinabang. Wala pong mga ngaral na naghahabol sa pagpapala ng tao, kundi pagpapala ng Diyos ang hinahanap niya. Amen? It does not mean na porket sinabi ni Kristo, mga kapatid, ulitin natin, walang propeta sa sariling bayan, hindi na natin abutin ang ating mga mahal sa buhay. Yun lang. Even Christ was very painful for him, mga kapatid. Masakit sa kanya. Kaya tayo masakit din sa atin. Kaya sa mga mahal natin sa buhay, dapat magiging aral ito. Na tayo ay nangaral, hindi dahil sa sagan ng ating sarili lang. Ang dala natin yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Ano pa ba dapat ang isa lang alang? Always remember mga kapatid na we are anointed. We are chosen by God. Hindi lang tayo ng Diyos, katulad ni Jesus. Di ba? Sabi ni sa verse 18, kaya malinaw, the response of rejected true prophet. Yan dapat ang magiging response natin. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ano bang ginawa niya? Doon sa 29 to 31. Dinaanan na natin kanina. Sa 30, datapot magdaan niya sa gitna nila siya yumao ng kanyang lakad. Ano ba yung pinapakita doon? Yan po mga kapatid ay wala pa sa perfect time. Yan po ay blessed time mga kapatid. Alam ng Diyos ang kanyang ginawa. Kaya tayo man, na-reject man tayo, hindi titigil. Marami pa tayong mahal sa buhay. Marami pong mga tao na wala pa sa Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo na-reject siya sa kanyang sariling bayan, ginawa niyang baluarte ang Kapernaum. Kasi nga doon, open ang mga tao doon sa ibang bilyo. Kaya nga naging baluarte niya ang lugar na yon. At hindi ang kanyang sariling bayan. Na dapat sana bilang propeta, bilang mananampalataya, sariling bayan dapat natin uunahin natin. Pero dahil nga po sa unbelief. That's why lahat ng mga nagpapastor, nagkakaroon sila ng mission talaga. Di ba? Nasa ibang lugar, yung iba pa nga, umahayo pa sa ibang bansa. Ganyan kahirap. Kaya dito mga kapatid, tuloy tayo. Anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Sabi sa letter A, he keeps going despite of painful experience. Nanatili siya. Masakit man ang kanyang karanasan, pero hayaan mo. Nasaktan man tayo
tayo minsan dahil sa ating mga patutuo. Tuloy tayo mga kapatid, may biyayang naghihintay sa atin. Malinaw sa 31, and came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath day. Di ba? Nagpatuloy siya. He keeps going despite of painful experience. Sabi dito number 1, he spoke the truth without compromise. Nagpadala ba siya sa kompromiso? Binawi ba niya ang ebanghelyo? Pinasubalian ba niya ang mga patutuo niya? Na Brad, mali pala ako para lang tanggapin ng tao? Hindi Ang Panginoong Jesucristo nagpatuloy umiwas. Kaya natin gawin yan. Kapag nangangaral tayo, nahiya man tayo, nag-alangan tayo sa isang tao. Pero hindi tayo magpapatalo, hindi tayo magpapadaig. Amen? In other words, mga kapatid, ang tunay na propeta ay hindi nagbabago ng mensahe para lang tanggapin ng tao. But instead, anong ginawa niya? Number 2, he exposed their unbelief, mga kapatid. At ito na yon, yung binanggit natin kanina tungkol kay Elisha at Elijah. At nung nabanggit niya ang mga katotohanan iyan, na ang biyaya ng Diyos ay maaaring ibigay sa iba just because of unbelief, doon sila lubos na nagagalit. Kaya sa atin din mga kapatid, sa ating mga pamilya na wala pa sa Diyos, maaaring hindi natin maranasan ang biyaya ng Panginoon. Kapag patuloy tayong nagmamatigas, kapag patuloy na sirado ang ating puso sa salita ng Panginoon. He exposed their unbelief. Binanggit niya ang tungkol kay Elijah, di ba? Alala natin, nadaanan na natin kanina. Kumbaga, God's blessing ay maaaring ibigay sa iba if they remain unfaithful. Maaaring maibigay sa iba. Kaya nga tayo nasa biyaya ng Panginoon bilang Gentile. Di ba? Tayong mga Gentile tayo Sa panahon ng misyon ng ating unang apostol, sila Apostol Paul, di ba? Nung tinanggihan sila, anong ginawa nila? Lumipat sila sa ibang lugar. Kaya, naabutan tayo bilang mga Gentile at umaabot sa atin ang Ebanghelyo. Ang layo na dito sa atin. Yung sa biyaya ng Panginoon, naligtas tayo. At ito tayo ngayon, naglingkod sa Diyos. Amen? Kaya God's blessing ay maaaring ibigay sa iba if they remain unfaithful. Pinapakita ni Jesus mga kapatid na sa mga taga-Nazaret, ang kumbaga yung similarity sa panahon ni Elisha at Elijah. Kaya doon sila nagagalit. Kaya number 3, he moved on without bitterness. But number 2, he exposed their unbelief. Then he moved on without bitterness. Wala siyang sama ng loob. Tinanggihan man siya, pero he continued his mission. Magpatuloy tayo sa ating mission. Ano pa man yung hadlang, hindrance na maaaring nadidiscourage tayo. O totoo naman talaga, nakakapanghihina kapag hindi tayo paniwalaan. Pero tandaan natin, may biyaya po naghihintay sa atin kapag tayo ay nagpatuloy. Kaya human rejection is not obstacle of God's plan, mga kapatid. Yung pag-reject ng tao, hindi po yan hadlang sa plano ng Diyos. Alin ba ang mas mabigat sa atin? Ang plano ng tao o plano ng Diyos? Para tayo titigil. Kaya dapat magpatuloy tayo. Letter B. Last na ito, mga kapatid. Ano sabi sa letter A? He keeps going despite of painful experience. Letter B. He continued to proclaim God's message of salvation. Yan po
po yung response of true prophet. Kung totoong propeta ka, totoong tinawag ka ng Diyos, kung totoong pinili ka ng Diyos para mangaral ng kanyang ebanghelyo, mga kapatid, magpatuloy ka. Yeah, he continued to proclaim God's message of salvation. Amen? Bakit? Sabi sa verse 18, ulitin natin, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel of the poor. Mga kapatid, gospel of the poor, ano binanggit yan? Sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives. Yung salita dyan, mga kapatid, na poor, di ba? Gospel to the poor, mga kapatid. Tumutukoy po yan sa mga tao wala pa sa Panginoon. Kung saan tayo po ay kasama po sila sa ating mga obligasyon na sila ay abutin. Nang sa gayon magkaroon din sila ng kaligtasan. Huwag nating suluhin ang kaligtasan. Ano pang sinabi dyan? To heal the broken-hearted, mga kapatid. Larawan po yan ng mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon. Dahil nga, gusto nila yung aral ng sanlibutan. Mga kapatid. Kaya magpatuloy tayo. Ano pa? To preach deliverance to the captives. Di ba? Captives of sin, mga kapatid. Bago tayo napalaya, mga kapatid, sa katotohanan, bago tayo napapalaya sa salita ng Diyos, alipin po tayo sa kasalanan. Amen? Kung nakilala natin ang Kristo na siyang nag-abot sa atin, mga kapatid, tayo po ay napalaya na. Kaya bilang napalaya na sa katotohanan, yung katotohanan iyan, obligasyon din natin ay palaganap. Amen? And receiving of sight to the blind. Mga kapatid, ang mga taong wala sa Panginoon, mga bulag sila, mga kapatid. Kaya ginamit tayo ng Diyos. Sabi ni Kristo, I am the light of this world. Diba? He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Mga kapatid, replika po tayo ng Panginoong Jesucristo. Kung ang Panginoong Jesucristo siyang liwanag ng salibutan, tayo liwanag din naman. Kaya dapat lang magliliwanag din sa gitna ng kadaliman ng mundong ito. Amen? Kaya dito, mga kapatid, why he keep proclaiming in spite of persecution? Yan nga po yung sagot natin kanina. Because he is God's anointed. Yan po dapat yung tandaan natin, mga kapatid. A true prophet that does not stop sa gitna ng matinding persecution because he know na ang kanyang mission ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Kaya nga dito, malinaw po yan, yung binasa nating talata kanya. Minsan kasi ang rejection, mga kapatid, kaya persecution, ito pa yung nagiging tulay eh. Diba? Para dalhin ang mensahe sa iba. Minsan may narinig na ako eh. Nakwento ni Pastor Der nung nag-suluwining siya. Yung kanyang sinisuluwiningan, rejected siya. Pero yung kasama niya na nakikinig, yun ang naligtas. Yan malinaw, mga kapatid. Na minsan ang rejection o persecution, ito pa minsan ang naging tulay para dalhin ang mensahe sa iba. Kaya hindi tayo titigil, magpatuloy tayo. At maya, mangarap tayo sa salita ng Panginoon. Preach the word in season and out of season. Malinaw dito at pa yung Espiritu, pinapagitan niya na hindi siya tumigil. He continue his preaching ministry. Tinaboy man siya, palabas. Hindi siya nagre-regret. Hindi siya nagsisisi. Hindi niya binawi yung pangangaral niya.
muntik siyang patayin, di ba? Hindi siya nag-self-pity, yung nagmakaawa. Amen? Bagkus, lalo pa siyang tumapang. Nagkaroon siya ng bold sa pangangaral. Katulad sa panahon ni Peter, di ba? Sa Acts chapter 2, kung saan yung pangako ng Panginoong Kristo, yung comforter, nung dumating na, nagkaroon sila ng tapang sa pangangaral. Kaya tayo mga kapatid, yung comforter, yung banal na espiritu na nananahan sa atin, tandaan po natin yan. Sa Old Testament, ang Holy Spirit, mga kapatid, overshadow. Umaalis kapag nagkasala tayo. Pero kung nag-regret ka, nagsisisi ka, bumabalik ang Holy Spirit. Overshadow. Pero sa panahon ng New Testament, nung umalis ng ating Panginoong Jesucristo, nangako siya ng Holy Spirit, nag-indwell na sa atin ang banal na Espiritu. Yung Holy Spirit sa Old Testament, overshadow. Sa New Testament, indwelling. Nasa puso na natin. Kaya dapat lang isa puso natin yung ating misyon. Isa puso natin ang ating ministry. Isa puso natin yung pagkapili ng Diyos sa atin. Huwag natin baliwalain. Sa ating mga pagsasamba, pag-church, dapat maging seryoso tayo. Sabi nga ng mga apostles, di ba? We ought to obey God rather than man. Sa Diyos muna kami, tatalima bago sa tao. Kaya kahit anong pananakot sa atin mga kapatid, hindi tayo magpapatalo. Tuloy tayo. Amen? Mga kapatid, conclusion na tayo. Tapos na tayo. Tanong ko, hindi lang pamilyar mo ba si Jesus? Ito yung tanong dito mga kapatid. Hindi po dapat na yan po yung ating maging tanong. Kung pamilyar mo ba si Jesus? Ang tanong dito ay may otoridad pa ba si Jesus sa buhay natin? Kasi kung may otoridad pa si Jesus sa buhay natin, makita sa atin yung kasiyahan sa araw ng panambahan, activeness, tuwing Wednesday, Sunday, kanito din sa church. Kasi nga, ang otorite ni Kristo na sa atin. Hindi lang yung tanong dyan kung kilala mo ba si Kristo. Ang magandang tanong dyan, yung otoridad pa ba ni Kristo ang nasusunod sa buhay mo? Mga kapatid, baguhin natin yung ating mga paglilingkod. Huwag natin hayaan na ang sobrang pagkilala ay maging sanhi ng ating pagkabulag, mga kapatid. Na sobrang pamilyar na tayo kay pastor. Sobrang pamilyar na tayo sa mga kapatiran. Ayoko na mag-church. Kapatid, binulag ka na ng sanlibutan ito. Yun ang masasabi ko. Kaya ang gawin natin mga kapatid, lumapit muli kay Kristo. Amen? Hindi bilang kababata, mga kapatid. Hindi bilang kapitbahay. Hindi bilang kababayan. Lumapit tayo sa Kanya bilang Hari, tagapagligtas, at Panginoon ng ating buhay. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabi ito. Tapos ako tayo. Nawa, maging sapat sa atin ang mensahe na ito sa araw na ito. Purihin ko po ang Panginoon at tawarin ko na po si Apostol Pastor Amen. Amen. Salamat po sa muling paalaala sa atin. Kaya tumarating naman talaga sa buhay natin yung huwag po natin kalimutan ng Panginoon. Dapat manatili tayo malapit sa Panginoon. So yun, pagka-over familiar na tayo para